dahil tumatakbo pa rin sa pagka-mayor ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero ngayon ay nakadetain siya dyan sa ICC. Ito, ano bang impact nito sa kanyang candidacy? At paano kung manalo siya? Sir Christian, yung political, hindi ko po masasagot yun. Yung legal lang po. Siyempre po sa batas natin nakalagay Section 68 ay pwede po ma-disqualify ang isang kandidato kapag may final judgment of conviction. Sa kasalukuyan po, ang ating naman pagkakaalam, ang dating Pangulo ay walang final judgment of conviction, maaaring nakasuhan sa ibang bansa, pero wala pong final judgment and therefore makakatakbo po. Ang hindi naman po pinag-uusapan whether nasa abroad o naandito, yung tinatawag na conviction. Pero sa kasalukuyan, yan po ang state of things. Kasi po, kung i-disqualify natin ng mga kandidato dahil lang sa may pending na kaso, ay wala po makakatakbo. Lahat na lang ng mga kandidato papailan ng kaso at habang nakapending, madi-disqualify. Dapat po final judgment of conviction. And therefore, kung sakali pong walang ibang developments mula ngayon hanggang sa araw ng eleksyon na andyan ang pangalan, nasa balota, maiboboto. At kung wala pang ibang development, mahahalal at maipoproklama bilang nanalo. Pwede ba magproklama kahit wala dito? Pwede po. Pwede ba magkampanya kahit wala sa Pilipinas? Pwede po. Wala pong batas na nagsasabing personally present dapat yung kandidato para makapagkampanya, para mahalal at para po maproklama. Ang pagkakaroon lang po ng problema ay supposedly kapag nahalal. Pero meron pong solusyon ang ating Section 43 ng Local Government Code at saka Section 44. Pagka po temporary ang vacancy, the Vice Mayor or the Vice Governor, in the case of the Governor, shall act temporarily as the Governor or the Mayor, as the case may be. Kapag ka naman po naging permanent na yung vacancy, ay ganoon din po. Automatically, the Vice Mayor becomes now the Mayor of the city or the municipality or the Governor in the case of the Vice Governor. So yan po yung implikasyon. At pagkatapos po, Sir Christian, ng eleksyon, proklamasyon, wala nang jurisdiction ng COMELEC. Ang jurisdiction na po ay nasa DILG. So yun ang implication nun. Kung sakaling manalo at hindi pa tapos yung kaso sa ICC, that would be considered temporary. In the meantime, yes, temporary vacancy po yan. At wala pong duda sa kasalukuyan, makakatakbo at ang pangalan na imprenta sa balota.